So yun nga sa mga ka-chat, today is another day. So kung napanood naman ninyo yung nakaraan kong video na which is yung budget meal guitar pedal guide na nagbigay ako ng mga tips kung paano bumili or pumili ng mga pedals ninyo. Lahat ay in-explain ko na yun para at least hindi kayo malilito or mahirapan sa pagbili ng mga pedals ninyo ng mga ka-chat. Pero ngayon dito sa video nito ay ano ba yung mga guitar pedals na aking may i-recommend base sa specifications, tunog at sa quality ng pedal. Kumbaga doon ako nagbase. At ito yung lahat ay mga budget meal na pedal. So, wag na natin patagalin pa at yun, umpisa na natin. So, unahin muna natin dun sa drive pedals. Ito yung mga distortion, overdrive, booster, or kumbaga compressor para pampaangat ng tunog natin. At yung drive pedals na yun ay yun yung kauna-una natin dapat bilhin mga katya. Yun yung naunawaan ko dun sa interview ni Sir Jambo Madlag nung siya in-interview ni Sir Perf De Castro. So, unahin muna natin dun sa distortion. Sa distortion na aking may i-recommend which is yung J-Craft LTX drive. Sa pedal na yun ay maganda kasi siya ng mga katya kasi nagamit ko na yung J-Craft LTX drive ko ng ilang buwan na rin mahigit dahil maganda yung tunog niya. Marunong siyang makisabay sa mga ibang amps, pero kapag hindi siya umuugma doon sa mga amp na ginagamit ko ay minsan nag-iiba yung tunog ng mga katya. Kumbaga inaangat-angat ko na lamang yung mga settings doon sa pedal ko na yun ng mga katya. High gain na distortion siya. Kumbaga pinagbasihan siya doon sa Bogner Marshall at sa Mesa Boogie na amplifier. Kumbaga yun yung mga ginagamit ng mga hair metal ng mga 80s, 90s. Kumbaga yung mga amp na nakikita ninyo. Napakaganda talaga nung J-Craft LTX drive. The next naman na distortion pedal, ito, tapanood ko ito kay Sir Pete Rensorac, which is yung Joyo na Uzi na distortion. The next naman, ito ay Kalin na distortion din siya at hindi ko pa napapanood yung reviews niya pero nakikita ko dun sa specs niya napakaganda ng mga katya which is ito yung Kalin CP74 Action Replay Distortion Effect. Then add ko na rin yung another na distortion pedal na which is ito ay nagamit ko rin siya ng isang beses nung 2021 which is ito yung Joyo Ultimate Drive no. Napakaganda rin no ng mga katya. Kaso nga lang, hindi ko trip yung pedal na yun kasi nung napansin ko yung picture na nandun sa pedal na yun, mukha ni Satanas yun nandun. Makita nyo naman may pasungay tapos mahabang-baba din may mata. So, hindi ko trip yun ng mga katya. Pero kung trip ninyo yun ng mga katya, nasa sa inyo na yun. So, dako naman tayo dun sa overdrive pedal. So, ang marirecommend ko na overdrive pedal which is yung Pure Sky by Kalin ng mga katya. Kung anong mang color ang gusto nyong bilhin, kung yung blue, yung violet, or yung black, no? Kasi yun yung paparating nung kay Sir Aerosmith. So, abangan ninyo yun ng mga katya. Sa Pure Sky Overdrive by Kalin, great tone at marunong siyang makisabay sa mga other overdrive pedals. Kumbaga, budget meal siya pero ang ganda ng tunog niya. Kumbaga, siya ay pinagbasihan dun sa MXR Timmy. Nagamit ko na rin yung Pure Sky Overdrive ko ng ilang months na rin mahigit. Isa pang overdrive pedal which is by Kalin pa rin. Napanood ko siya sa YouTube. Napakaganda ng tunog niya which is yung Kalin CP20 Crazy Cacti Overdrive at may kasama siyang boost pedals. 4 yung knobs niya, 3 yung sa overdrive tapos isa yung sa boost. Then meron siyang 2 toggle switch no at pipili ka kung ano ba yung tunog nung overdrive or yung boost mo doon ng mga katsyab. Isa pang bike Kalin pa rin at ito ay nirecommend sa akin nung aking kaibigan na si Jonah De La Cruz. Shoutout sa'yo bro. Magandang overdrive din daw. Ito yung Kalin CP70 Tone King Overdrive Effect Pedal. The next naman yung Kalin CP18 Orange Burst Digital Overdrive. Next naman na overdrive pedal na akin may recommend at alam kong familiar kayo dito ng mga katsaw. Ito yung galing sa Joyo brand no, which is ito yung Joyo Vintage Overdrive. Ito yung napakaganda talaga ng pedal na yun. Na-try ko siyang gamitin. Which is kay Kuya Alan Sagimo, yung kakilala kong gitarista. Shoutout sa'yo Kuya. Kumbaga yung pedal na yun ay pinagbasihan siya sa mga tube screamer effects like yung sa Ibanez or kung ano pa man. Then next naman na Joyo brand na overdrive din. Kings of Kings na overdrive.
Then sa compressor pedal naman, no, ang may recommend ko which is dalawa lamang, which is yung Joyo na color green at yung mower na yellow compressor. So magandang klase rin yun ng mga katsa. Yun, alin man doon sa dalawa, gusto din siyang gamitin ng mga katsa. Dating naman sa amp simulator at doon sa IR pedal, sa amp which is yung Joyo American Sound, no, na pinagbasihan siya doon sa Fender Deluxe, no. Then yung isa pa which is yung mower, no, magandang klase rin siya ng mga katsa. No, IR cab which is Sony Cake. Marami ka mapapagpilian ng mga IR doon, which is yun yung speaker, kumbaga yung amp simulator, yung mga inapihit-pihit, then yung IR cab which is yung speaker, no. Sinasabi ko na rin para alam ninyo ng mga katsa. Then ako naman tayo dun sa mga delay pedals, no. Yung pangalawa na kailangan ninyo ng mga katsa sa inyong rig. Ang mai-recommend ko which is yung J-Craft push delay. Hindi lang delay lamang yun nandun kasi may kasama siyang boost, no. Kung makikita ninyo sa picture, no, apat yung kanyang knobs. So, yung tatlong knobs doon ay para sa delay. Then, yung isa naman doon ay para dun sa booster siya ng mga katsa. Meron siyang isang toggle switch. Pag nakataas yung toggle switch, which is delay lamang siya, then kapag edit na mo lang yung toggle switch, booster and delay. Pero pag binaba mo lamang yung toggle switch, booster lamang siya ng mga katsa. Then next naman, familiar naman kayo dito sa pedal na ito, na which is yung M-Wave Element ng mga katsa. Napakaganda niya, no, at napanood ko na yan sa mga reviews ni Sir Jumbo Manlag, kay Sir Aerosmith. Marami kang mapapagpilian ng mga style or yung tunog na delay. Then next naman, kumbaga yung sa delay na ginagamit ko, na which is yung Sony Cake Levitate, pero may kasama siyang reverb, no. Gandang klase din yun ng mga katsa. Pero medyo na-challenging lang kasi ako dun sa delay ko na yun. Pero ang kagandahan dun sa Sony Cake Levitate ko na yun, dun sa may delay, ay meron siyang top tempo. Matatansya mo yung yung tempo ng delay na gustong-gusto mo. Then dako naman tayo sa reverb, no. So una na dyan which is yung Flama. So makakapagpili ka pa doon ng mga katsa. So may shimmer, may normal na reverb lamang siya. Para sa akin, no, nakikita ko yan sa mga reviews. Then next naman which is yung M-Wave na reverb, no, yung kulay blue. So maganda rin nun at may mapapagpilian ka din ng mga reverb na klase doon which is yung normal na reverb, yung hall, tapos yung cloud na tunog talaga yung para mala December Avenue na tunogan doon mga katsa. Then next naman which is yung Sony Cake na Levitate na normal na reverb siya, no, yun sa ginagamit ko, sinabi ko na yung kaganina. Then yung isa pa reverb na akin may isasuggest which is yung Joyo na Atmosphere. Magandang klase rin yun mga katsa. Then dako naman tayo sa mga modulation effects, no, like yung chorus, flanger, or kung ano na pa man na mga modulation. Sa modulation, ang mai-recommend ko na pedal, yung ginagamit ko na Joyo Vision Dual Modulation. Marami ka mapapagpilian doon ng mga effects doon sa modulation na yun. Then next naman na modulation effects na mai-recommend ko, which is by Donor, na yung chorus effects. Then next naman, mover na Mod Factory na modulation, yung Flama na multi effects din. So, then next naman yung Sony Cake modulation, no, na yung kulay blue. Next naman tayo which is sa mga wah pedal, i-recommend ko, no, which is yung Joyo na red, tapos yung black, then yung Sony Cake na wah pedal. So magandang klase na rin yun ng mga katsa. Next naman sa mga multi-effects naman tayo, no. Sa multi-effects nandun na lahat kasi yung mga effects, no, mapa distortion, delay, reverb, mga modulation. Then may mga amp at mga IR cabs na rin dun, no. Sa multi-effects, no, alam ko familiar naman kayo dito at marami nang bumibili nito. M-Wave na Tank G. So pipili ka na lang dun, then preset mo na lamang. At meron din siya for bass, no, mga katsa, napakaganda rin, no. Then next naman na multi-effects na akin may i-recommend. Maliit lamang siya at kasyang-kasya siya sa bulsa mo. Ang Kubabe, no. At maganda rin yun at na-try ko na rin siya year 2023 na hinirap ko yun kay Darwin Melayan. Same din siya nung sa M-Wave na Tank G, pero mas nauna si Kubabe kaysa kay Tank G. Then next naman, which is yung mower, makita nyo dyan sa picture na yun, yung mga kakilala kong gitarista, yan yung mga ginagamit nilang mga
pedals, no. Napakaganda rin yan. Kumbaga, ina-appreciate na lang nila. Kumbaga, pang beginner baga siya na pedal. Pero, magagamit po rin siya sa mga gigs, no, or kung saan-saan man kayo tumutugtog ng mga katsyan. And lastly, no, hindi gagana ang mga pedals natin kung walang kuryente or yung mga power supply, daisy chain or yung power adapter. Sa power supply na akin mai-recommend ng mga katsyan, which is yung ginagamit ko na yung Moskai isolated power supply, napakaganda rin ng mga katsyan. The next naman na power supply, which is yung M-Wave na kung makita nyo dyan sa picture na yan. Then yung isa na Moskai na kulay blue na which is nilabas lang siya nitong 2024, magandang klase rin siya, isolated din siya. Yung Vitos, no, magandang klase ito, yung 8 or 4 or 5 or 6 lamang yung slots niya na DC out. So, goods na rin yun. Then, kapag sa daisy chain, yung Vitos na brand. And yung sa power adapter naman, ay siguro yung mower na power adapter and then Zoom na power adapter. So, yung power adapter na mga nire-recommend ko, pwede nyo siyang gamitin sa mga multi-effects na mga kutsa. Pwede rin siya sa mga analog pedals, no? Then sa patch cable naman, which is yung Q cable, para at least kompleto na kayo sa rig ninyo no mga kutsa. Sa booster pedal, ang marirecommend ko, Kalin Clear Boost na yung ginagamit ko, pati yung Kalin na Santa Clara. So, yun lamang yung mga pedals na aking mai-recommend na which is mga budget meal na yun mga katsa. So, makakabili ka na nun ng mga 2 or 3 or 5 or kung ilan man yung maibili mo na pedals at makabuo ka ng sarili mong rig. Kumbaga yung mga rig mo na yun ay mga budget meal or mga saktuan lamang sa presyo ng mga katsa. Kung may mga katanungan pa kayo about dun sa mga sinabi kong mga pedals, no, or may mga thoughts kayo, so comment lang kayo dito sa video na ito para at least ay maunawaan ko yung mga thoughts ninyo ng mga katsa dun sa mga sinabi kong pedals, no. So dito ko natapusin itong video ko na ito. Kung nagustuhan nyo itong video, please like and follow and subscribe kayo sa aking YouTube channel, King Cha TV. Hit the notification bell para updated kayo sa mga upcoming videos ko ng mga katsa. Kayo, ciao ciao, peace, ingat palagi, keep safe and God bless us all mga katsa. Yun lamang.